effect if hindi nag-register kay BIR? Ano pong benefits pag nag-apply ka sa BIR ng 1701 if VA employee ka? Ang negative effect, syempre yung penalties po pag si BIR ang unang nag-reach out sa'yo na meron siyang information na hindi ka nagko-comply or nagfa-file ng ITR mo as a freelancer, as a virtual assistant, yun po, penalty. Another negative effect, wala ka pong income tax return. So, lahat ng pwedeng paggamitan ng income tax return, possible, hindi mo siya magawa dahil wala kang income tax return, hindi ka nakaregister kay BIR as a virtual assistant. Next question, yung 1701, BIR Form 1701, yan na po yung annual income tax return. At makakapag-file ka lang yan pag registered ka sa BIR as a freelancer, as a virtual assistant. Ang madalas po na pinaggagamitan ng mga virtual assistant na may annual income tax return, number 1 is home goals. Pag si virtual assistant gusto nang kumuha ng bahay at kailangan niya ng tulong ng bangko para sa kanyang housing loan, one of the primary requirements is income tax return. Second naman is car goals. Pag gustong bumili ng kotse ni virtual assistant, madalas kailangan din ng help ng bangko for car loan. And one of the primary requirements is income tax return. Pangatlo po ay yung travel goals. Pag si virtual assistant gustong pumunta sa bansa na nagre-require ng visa. And one of the primary requirements sa mga embassy, pag sinabi mong freelancer ka, maghahanap po sila ng income tax return. So yun po yung top benefits ng mga virtual assistant na nakaregister kay BIR na meron pong income tax return. You are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.